ma'am. We are third year nursing student of St. Paul University, Philippines, and today we are going to conduct an interview sa inyo. But before that, allow us to introduce ourselves. My name is Maria Teresa Valdez, And then Catherine Salcedo. and our videographer, Mary Joy Tanilan, and Clarissa Joy Rompes. So, today ma'am, we are tasked to conduct an interview regarding the interprofessional collaboration. So, before we begin to the interview, allow me to have a brief explanation about interprofessional collaboration. From the word now, it is a collaboration between interprofessional team. So, they are working together to achieve a common goal, which is to provide you patient-centered care. This start, ma'am, can you tell us about yourself? You're including your name, age. Okay, also, I'm Angelica Iruan. Tourist na ako medco. I have 6 months experience in hospital and then nag-clinic ako dito and sa apat. I'm Mr. Belgi Bayan. I'm 3 years na akong medtech and I have 2 and I think 4 months of experience sa hospital as a medtech. Ma'am, can you, as a medical technologist, what is your roles and responsibilities do you have in patient care? We process blood, urine, fecalysis, and other body fluids to aid the diagnosis of the So, as you mentioned, ma'am, is meron kayo experience sa Well. So, do you collaborate with other healthcare Yes, professionals? we all nurses, physical, physical therapy, blood technique, Can you share, ma'am, some experience po during the collaboration? Saan po yung pinag-uusapan? Mostly kapag kasi medtech and relationship, more on sa result, the relaying of result ng patient to the nurses para ng doctor, ang tawag doon, mabasa ng doctor. And din, sila din yung tumatawag. For example, sa ER, mga nurses, tinatawag nila kami ng medtech para mag-extract ng patient na nasa ER, gano'n. And also swab. Kami lang din nagsiswab. Through your experience po, do you encounter any challenges? yes. Mostly sa amin, nurses, most ang pinaka-crucial kasi is yung proper communication. Mostly kasi sa mga nurses, late kasi sila lagay ng mga test. So kami lagi pabalik-balik kami. Yun mostly may mga times na late silang miscommunication. Mostly. Paano niyo po ito na-solutionan? Paano niyo ito na-overcome yung mga barriers po? Minsan parang hindi na kami pabalik-balik na kinukuhanan natin lang. Parang nagsisis na kami ng sample para hindi kami pabalik-balik. In case nakalimutan ni nurses mag-online ng additional tests para hindi na kami pabalik-balik na mag-extract ng blood sa patient. Nagsisis na lang. Yung collaboration niyo po ba dito sa clinic po, magkaiba po ba siya sa hospital o may pinagkaiba? Yes, magkaiba siya. Kasi sa hospital may inpatient, dito is outpatient lang. And then, hindi kami nagkakandak ng mga test na gaya ng hospital. Like yung mga micro, wala kasi kami ng micro. Ang meron lang kasi sa mga clinic, yung mga basic lang na test. Compared mo sa hospital na mas maraming makikita
basic ang clinic. So, choice niyo po mag-work. Yes, kasi dahil sa sabo. Yun mas rare. Ayun, yun lang. Nararanasan nyo din yan. Pag nag-work. So, yung about sa barriers na mention niyo po, ano po sa tingin niyo yung skills na dapat meron yung healthcare professional para magkaroon po ng positive outcomes sa patient? Dapat open ka for, i-communicate mo lahat. Huwag kang, para timely. Kasi may time na sinusunod. Dapat mabilis ka na gumalaw, gano'n. Tapos is, flexible ka din. Dapat kaya mo hatiin yung katawan mo sa para mabilis mo resulta. Kasi we care for the patient. Para mas mabilis mabasa nito. How about yung experience? Naka-experience na po kayo ng other healthcare? May different opinions kayo with other healthcare professionals? Na-experience na during collaboration? Ako naman sa culture. Almost nila. Yun kasi yung sa mga nurses kasi mas kasi hindi nila alam yung ibang laboratory test na hindi kailangan siya ng longer time or immediate time na pag-release ng result. Like, yung mga test na culture sensitivity, mostly kasi pinaka-stop nila yun. So, sa amin kasi ang culture sensitivity, ma-release lang yung result within 5 days. Yung amin, yung parang sa mga nurses. Mostly kasi nagpapa-stop sila ng test na yung test na yun is kailangan ng longer period to release na result. Para sa inyo po, ma'am, gaano po ka-importante yung may collaboration po kayong lahat? Kailangan kasi kailangan ng collaboration kasi syempre, yun nga may sinusunod tayong parang turnaround time kung saan kailangan yung resulta agad-agad mo siyang mag-release in that particular time. Kasi kapag hindi, madedelay yung diagnosis and treatment ng patient. So, related po sa question niyo, ano po yung tingin ng impact ng pagko-collaborate natin with healthcare professionals sa patient safety? Anong impact? Mas mapadali na, mas easier yung work. Mas safe siya Sa diagnosis po ba? kaya may proper, dapat mas karoon talaga ng proper communication sa So, last question. Ano po yung ma-advise niyo sa amin as future professional po related to interprofessional collaboration? For me lang, yung proper, number one talaga is proper communication. And then yung sa mga tests, yung magkaroon din sila ng mga knowledge sa mga kung kailan siya dapat na-release. Kasi may mga times kasi na yung na-experience ko kasi nag-aaway na yung medical nurses dahil din sa release ng results. Eh, na-explain naman namin na matalas ko din. So, dapat yung para sa akin na magkaroon ng basic, magkaroon ng knowledge, background yung mga nurses kung kailan pwedeng i-release yung mga results para maiwasan yung delaying yung results. Ito mag-please. Wala, ang advice ko is
nga, being professional lang always. Tsaka, matuto tayo sumunod sa protocols ng hospital, ganun. Tapos, yun, kailangan i-communicate mo. Huwag kang, ang tawag doon, magtago ng kung ano yung kasalanan mo, something ganun, para ma-resolve agad yung problem. In the future kasi mararanasan nila kasi mostly ang nag-aaway kasi sa hospital versus in the village. Dahil lang sa release na kaya basic talaga na dapat na laman nila ang awareness sa mga release ng residents. Kaya kayo mga admin. Kaya very important po yung may sabi ko sa kanya, proper communication, kung may pagkakaintindihan man is dapat idaan sa magandang usapan ng communication. Ayun lang naman. Doon sa center naman is mga kakalimutan. So that's all po, ma'am. Thank you po ulit for your participation. Thank you so much. So good afternoon everyone. Today we are with I'm Dr. Evangeline Fajardo, clinical psychologist of this institution. As a matter of fact, I've been with this company a long time ago, and I'm very proud to say that I love this work. Is it okay if we start with the questions na po? Yes. Okay, so, for starters po, how long have you been a psychologist na? I've been a psychologist for almost 30 years. So that being said po, ano po yung mga roles at responsibilities niyo po sa patient care? Okay, my role is to administer and evaluate psychological exam to all inpatient and outpatient. But my specialization right now is on the forensic psychologist. So, how do you collaborate with other healthcare professionals at work po? Nahihirapan naman po ba kayo? Okay lang, mas maganda nga may collaboration kasi in our profession, we cannot work alone. Dapat we have to collaborate with the nurses and the doctors. Kasi sa amin, halimbawa, we found out na meron siyang problema sa pag-iisip. We have to sabihin sa doktor na, Doc, ganito siya. Then the doctor will advise the nurse na kunin yung mga vital signs, lahat-lahat. Then that will be the start na gamutin na namin yung pasyente. So, gaya nga po ng sabi niyo, very important po na nakaka-collaborate tayo with other people. So, para sa inyo po personally, gaano po ka-importante or importante po ba na nakikipag-collaborate po kayo sa ibang professionals? Yes, very important. Pero sa akin, sa part ko, talagang kailangan na with collaboration with the other patient, other employees, especially sa mga staff ko, kasi kailangan lahat yung mga work namin dapat may collaborate lahat para maganda yung outcome. Okay, so for our next question po ma'am is how does interprofessional collaboration enhance the quality of care that you provide to your patients? Okay, as I have said it a while ago, collaboration is very important to enhance the quality of care. We provide with our patients, especially in our department, in which we are handling patients with mental disorder, mental illness, and we have to, employees should work hand in hand. So, can you give us an example po ma'am or your experience po ma'am with interprofessional collaboration with other healthcare teams po ma'am? Actually, in our department, we are not only collaborate with the employees inside, but also other in the main CBMC. So, what's your question? Can you share any work-related experience? Okay, example, when one of our patient nagkaroon ng problema na parang nakipag-away, then we have, dapat nakita ko, dapat i-collaborate ko doon sa nurse, dapat sabihin ko sa nurse na may nangyaring ganito, then the nurse
sasabihin niya doon sa doktor para magamot namin yung gano'n na nangyari na sinaglaban-laban sila. Kailangan malaman ng buong mga staff yung nangyari. So, another question po, ma'am, is have you ever encountered when collaborating with other professionals na parang sometimes nahihirapan po ba kayo? Like, is there any barriers or challenges? There are, kasi may mga employees na pabida. May mga employees kami tinatawag namin ng Jollibee. Kasi pabida-bida siya kahit hindi siya dapat magsalita, siya yung nauuna. Na kahit, halimbawa, nagawa ko na ng decision yung mga pinag-uusapan namin, gusto pa rin niyang sumingit. Kaya ang ginagawa namin, we just pabayaan lang namin siya magsalita, baka naman may gusto siyang sasabihin, kaya okay lang yun, hindi naman mahirap ayusin pag may ganun. So, how do you overcome that challenge po, ma'am, na parang, yun nga po, ma'am, sabi niyo, may mga Jollibee. Like, do you listen po ba to their opinion, tapos you collaborate it with the one that you have given, or ano po, ma'am? Ano po We ginagawa? have to collaborate with her or him kasi mahirap din naman na pahiyain namin siya. Baka lalong, kasi there are employees kasi na gano'n na gusto rin nila mag-share kahit na medyo hindi maganda. Kaya lang, we have to hear their opinions, then that will be the time na pag-uusapan namin kung ano talaga yung maganda para sa magandang outcome. So, ayun nga po, ma'am. How do you ensure effective communication po, ma'am? So, from your example po, ma'am, na dapat you have to collaborate. So, how do you ensure that there is proper communication or proper communication lines between them? Okay, yung proper communication yan, very important sa isang agency, sa isang grupo. Kasi, halimbawa, may mga employees kasi na mahirap kausapin when it comes to, lalo yung mga sinabi ko kanina na pag-bida-bida. Kaya ang ginagawa ko, we have to talk heart to heart, magharap-harap. Ayaw ko yung backbiter. Ayaw ko yung magsasalita ka sa likod. Ayaw ko yung sasabihin ko sa'yo. Then, ikaw naman sinabi mo, nadagdagan na kulangan. Yan ang pangit yung mga gano'n. Kaya mas maganda yung may talagang heart to heart na pag-uusap. Okay, sige po, ma'am. So, next. Ma'am, next question is, how does profession contribute to this institution? My profession? Yes, ma'am. Okay. In any mental institution, hindi pwede mag-function na walang psychologist. Psychologist has a very important role sa ganitong institution kasi kami yung unang-unang lalapitan nila kasi kami yung unang mag-determine kung yung isang certain tao ba ay meron talagang problema sa pag-iisip. Did I answer your question right? Ma'am, sa personal po, ano po yung sabihin mo nasa iyo lang, yung may pagmamalaki mo na psychologist ako, na may ganito akong ugali, na nakakatulong sa institution na Ang ganda ng tanong mo, okay? Ang may pagmamalaki ko is I'm the only forensic psychologist in this institution. Forensic, yung mga kaso, bihira lang ang mahawak ng gano'n. Mahirap yun. Kasi you have to ipa-examine mo siya, dapat malaman mo kung totoo ba siyang sira-ulo. Hindi kasi yung iba nagmamalingya rin sila. That's why I have to talagang tignan kung mabuti. Then after that, papatawag ka pa ng korte to testify. Testify doon sa kanya, not against him. Kailan, kasi ikaw na yung magiging matutulungan mo siya dahil doon sa yung sa statement mo para matulungan siya doon sa naging kaso niya. And I'm proud to say na sa tagal ko lang ito, I have siguro 1,000 na ang natulungan ko for that case only. Kaya proud ako talaga na nagiging clinical psychologist. Ma'am, di ba sabi mo kami na 30 years ka na po in They're almost 30. Ma'am, sa 30 years mo na yun, dito ka pa rin po sa institution. Dito sa CVRC. Dito na, Sa 30 years. hindi ako umalis dito. May mga times po ba, ma'am, na like, parang naiisip mo na, ay, lumipat na ako, parang hindi Meron. ako dito. Kanina, yung lumabas na lalaki nung pumasok tayo kasi nagpa-counseling sa akin niya. Kasi gusto, parang ayaw na daw niya dito, ganito. Sabi ko, there are times also na naging ganyan ako na
na lahat ng galaw ko ay tinitignan nila lahat. Parang sabi ko gusto ko na lumipat kasi may mga offer din sa akin sa labas. Sa St. Paul, offeran ako na magturo. CSU, gano'n. Kaya lang, inisip ko, andito yung heart ko. Parang mahal ko yung mga pasyente. Parang hindi ko sila maiwanan. Next. So, bali yung talagang goal mo dito, kung ba't ka nag-stay is because of the patients. So, Yes. yung talagang Because of gusto the mo lang patient, dito mo, yes. kahit Saka gusto ko talaga is makatulong na free of charge. Kasi may tumawag kanina, gusto rin daw niya mag-interview sa akin, asking kung magkano daw yung babayad niya sa akin. Eh, sabi ko hindi ako nagpapabayad. Kahit kung magpapakounseling ka sa akin sa bahay, magpapaano ka, psychotherapy ka, hindi ako nag-charge. So for the next question po, ma'am, how do you maintain professional boundaries po while working closely with other healthcare professionals? Okay, hindi porket mataas na ang position ko dito, hindi porket matagal na ako dito, I still manage to be parang pantay, nakikipantay ako sa kanila. And I don't call them by names. I call them anak, sweetheart, ganon. Kasi ayaw ko yung ayaw ko natatawag ako ng Doc Vance or ma'am siya lang. Kaya gusto ko ma-maintain yung namin para makapag-collaborate kami ng maayos. So next po, ma'am, what impact do you believe interprofessional collaboration po has on patient safety and care efficiency? Okay? What impact do you believe interprofessional collaboration po has on patient safety and care efficiency? Excuse me, natitignan lang ako. Okay, interprofessional collaboration is very important on our patient safety and care efficiency. If there is no collaboration, then the goal of our department are not attainable. Our head kasi has talagang ang ganda ng goal niya para this department. Dati kasi hindi ganito ang department namin. Kaya ngayon na-improve kasi we are the only mental institution in Northern Luzon. Kaya talagang maganda yung collaboration kasi namin. Kaya naging maayos itong department namin. Actually before, hindi ganito kaganda. But because of collaboration with other employees, naging maayos itong namin, agency namin. So when it comes to communication style naman po, paano niyo po na-adapt yung different communication styles po when working with other healthcare professionals? Okay, to tell you frankly, medyo hirap ako dyan lalo sa communication, lalo sa mga gadget. Kaya lang, because of open communication, because of we always see to it na walang communication gap na nangyayari. Kaya lang ang problema lang kasi ngayon, we have gaya sa inyo, magagaling sa gadget, kami matanda na nililirap kami. Kaya lang, hindi naman kami maghirap turuan. Kaya, ang maganda sa amin dito is, we have our GC, doon kami talaga nag-uusap, then, we see to it na well-informed lahat ng mga empleyado. How do you stay updated naman po on best practices for interprofessional collaboration? Ay, okay, yan ang maganda kasi talagang updated kami lagi, lagi kami napapapunta sa mga seminars para sa mga nag-observe din kami ng mga best practices na hindi lang dito sa department namin, kaya lang pinapapunta rin kami sa ibang department para mag-observe. Then, para pag may mga problema, pwede kami makipag-collaborate na sa kanila. Hindi na yung kagaya noon na bigla ka na lang papuntahin. Hindi. May mga trainings din kami para lang ma-update kami lagi sa mga best practices. For the last question po, what advice do you want to give to other health professionals para
ma-achieve po natin yung ideal na patient outcome po natin? Okay. Yung best advice, you should be true to your heart. Dapat, yung talagang, ano yung sinumpaan yung trabaho. Kung nurse, psychologist, dapat doon ka mag-focus kayo doon and dapat, love your patient, love your work, not the salary, not the tao sa katabi mo, but love your work as a whole. Bali, yan lang po. Wala na ba? Okay, tanong sa another question po ma'am, kasi sabi niyo na you fell in love you with the help of parang gusto niyo tumulong sa mga patient. Is there any significant event na parang sinabi mo na this is where my heart lies, parang ganun ma'am, na parang dahil sa certain event na to is parang dito talaga ako magsistay sa psychologist or magiging forensic psychologist ko. Parang Ang anong question mo doon na yun? parang ano yung nag-stick sa'yo na parang mag-stay kayo sa field? Because nung kasi when I took psychology, talaga yun ang gusto ko talaga yung tumulong sa mga less fortunate na tao. Kaya nung nag-practicum ako dito, ng 1 sem kasi ang practicum namin, nakita ko, nandun pala yung puso ko. Kaya yun yung nagbigay sa akin na dito ako. Kahit na medyo maliit ang sweldo, kahit na mahirap ang trabaho, kasi our place is very hazardous. Yung sinabi ko sa inyo kanina, na hindi kami basta-basta nagpapasok kasi medyo delikado dito. Kaya lang sabi ko, nakita ko na dito ako. Gusto ko ito. Kaya ngayon, ang dami kong, hindi ko naman pinagmamalaki kaya lang kahit sa laki pupunta. Ang dami ko marami sa akin na magpatulong. Kaya nakita ko na family ko is very proud din para sa akin. Na kahit na noon ayaw nila na dito ako, kaya nung nakita na nila na gano'n ang function ko, very proud na rin sila sa akin. That's why, yun na yung yun na yung kwarto na nagpatuloy ako dito, na kahit na dito na lang ako habang panahon, okay. Kung may dagdag lang ako, sa 30 years na nakakabaho dito, like, may tumatak ba sa'yo na patient na like, parang yung as in na fulfill kayo, hindi mo makakalimutan na patient mo na natulungan mo. Marami. Alam mo ngayon, pati families nila, natulungan mo sila, pati family nila, parang member na rin ng family ko. And I'm proud na kahit saan ako pupunta, nakikilala nila ako dahil doon sa mga nagawa kong tulong sa kanila, na meron pa akong natulungan na hirap na hirap sila, pati pamasahe nilang pauwi, bibigay parang di pocket ko pa, gano'n. Kaya proud ako na naging kasi sabi nga nila na kung tumulong ka, hindi mo i-expect na yung same na tao ang tutulong sa'yo, ibang tao. Kaya nung mga anak ko na rin ang nangangailangan ng tulong sa mga trabaho nila, lahat, ang daming tumulong na hindi ko na kailangan pang sabihin. Bali, yun lang po yung questions namin. It has really been an honor na ma-share niyo po sa amin yung experience din. Thank you po.